tulad ni Renzo. Break namin noon sa school, kaya nagkayayaan kami na makipiesta kay Renzo. Nasa Manila pala kami nag-aaral, pero may sasakyan naman si Ralph, kaya pwedeng-pwede kami bumiyahe pa Capiz. Habang nasa biyahe na kami, excited yung mga mokong kasi marami silang naririnig na kwento na may aswang daw doon. At nagyayapa nga ang gumala sa gabi para raw makakita kami. Tapos si Renzo sumagot kaya nagkatanungan na tungkol sa aswang. Totoo yung mga aswang? Weh? Nakakita ka na? Seryoso ba? Hindi pa. Pero ang nanay naka-encounter na raw siya. Muntikan pa nga raw siyang kainin nun eh. Anong ginawa niya para makatakas? May anting-anting ba siya? Wala naman. Mas maganda kung yung nanay ko na lang yung magkukwento niyan sa inyo. Kaming dalawa lang din naman sa bahay eh. Ikaw Jay, wala ka bang tanong? Wala. Bakit? Di ba taga-Capiz ka rin? Oo, pero wala naman akong naranasan na ganyan. Pero takot ka ba sa aswang? Hindi. Mabuti naman. Tahimik lang ako sa kwentuhan nila. Nang makarating na kami ng Capiz, saktong-sakto ang pagdating namin dahil simula na yung piyesta sa baryo nila. Hapon yun nung makarating kami sa bahay ni Renzo. Pagpasok namin, nakita ko kagad na ang daming handa ng nanay niya. May dinuguan, nilagang buto-buto, kaldereta, barbecue, adobo at giniling. Maya-maya, biglang nagpaalam si Renzo na maliligo muna siya kasi lagkit na raw siya. Tapos biglang lumabas yung nanay ni Renzo mula sa kusina. Tinignan ko yung mata nun, pero umiwas siya sa tingin ko. Sabi kasi ng lolo ko, titigan ko raw sa mata. At kung baliktad yung reflection ko, aswang daw yun. May dala siyang mga tubig na inabot niya sa amin, pero tumanggi ako at nagdahilan kahit uhaw na ako. Dahil gusto kong makasigurado na hindi sila mga yanggaw. Ito yung tipo ng mga aswang na nag-aalok ng tubig o pagkain na may halong laway nila. Tapos magsususuka ka at manghihina ka, saka kanila aatakihin. Nung pinakain na kami ng nanay ni Renzo, yung dalawa, sinunggabang kagad yung mga pagkain habang ako nagpanggap na busog pa at walang ganang kumain. Pero naamoy ko yung pagkain at merong kakaiba doon. Ayaw mong kumain? Sayang naman ang pinunta natin dito. Oo nga, ang sarap ng mga handa oh. Maya-maya na siguro ako. Lalabas lang muna ako, magpapahangin lang. Gusto kong sabihin sa kanila na hindi karne ng hayop ang kinakain nila, kundi karne ng tao. Paglabas ko, sinundan ako ng nanay ni Renzo. Alam kong alam mo, ialay mo na sila sa amin. Umalis ka na. Mga kaibigan ko ho sila. Pag ginalaw nyo sila, hindi lang ako ang makakalaban nyo. Lahi ko, laban sa lahi nyo. Pero alam mo ang pangangailangan nating mga aswang. Magkaiba ho tayo. Pinalaki akong normal ng lolo ko. Biglang sumigaw si Ralph na tinawag ako. Nagsususo yun, tapos sabi niya na pabulong sa akin, may nakita raw siyang kuko sa dinuguan. Kuko ng tao. Nag-offer pa yung nanay ni Renzo na doon na lang kami magpalipas ng gabi. Pero di ako pumayag at umalis na kami. Tama pala ang hinala ko. Tulad ko, aswang din si Renzo. Kaalis namin sa bahay nila Renzo, ako na ang nag-drive. Dahil yung dalawa, sumasakit ang tiyan at nagsusuka. Gusto nilang dumiretso ng ospital, pero sinabihan ko na lang sila na ako na ang bahala. Walang lunas o magagawa ang ospital sa nararamdaman nila dahil hindi ito pangkaraniwang sakit. Pumunta kagad kami sa malapit na bahay ng pinsan ko para doon muna tumuloy. Pagkatapos ay dumiretso na ako sa malapit na palengke at naghanap ng lana at kamangyan. Nang makabili na ako, ay agad akong bumalik kila Ralph at Dan at sinimulan ko ng ritual para kontrahin ang laway ng mga yanggaw. Pinainom ko sila ng lana at pinausukan ko sila ng kamangyan. Saan mo natutunan to? Oo nga, ang galing! Gumaan pakiramdam ko! Aswang din kasi ako. Kainin mo ko, Jay! Please! Loko, di sana matagal mo na kaming kinain. Di sana mga wala na kaming lamang loob ngayon. Biro lang. Saka, hindi naman kayo masasarap. Oh, sakit nun ah. Sa palagay mo, aswang kaya sila Renzo? Baka nagkataon lang yon. Or baka bigay ng kapitbahay nila na manicurista. Kaya may kuko ng tao sa dinuguan. Baka nga. Bigla akong tinawag ng pinsan kong si John at tinanong niya ako sa nangyari sa amin. Sino may gawa niyan sa mga kaibigan mo? Yung classmate ko. May lahi din silang aswang. Ibigay mo sa akin yung address nila. Ako nang bahalang gumanti sa inyo. Wag na. Baka makarating pa kila lolo. Sabihan mo lang ako pag kailangan mo na ng tulong ko. Pagkalipas ng 2 linggong break, ay bumalik na kami sa school. Habang naglalakad ako mag-isa, nakasalubong ko si Renzo. Akala ko kaibigan ka namin. Traidor ka! Gusto mo silang ipahamak! Alam ko namang tulad ka rin namin eh. Pero hindi mo pwedeng ipagkaila, Jay, na minsan gusto mo rin tikman ng laman ng tao. Ang dugo nila. Kahit kailan, hindi ko na naising pumaslang ng kaibigan ko para lang sa sumpang meron ako. Ikaw, paano naman kami? Magkaiba tayo. Hindi tayo pareho ng mundong kinalakihan. Kaya sa susunod, huwag ka nang nakikialam. Ako munang makakaharap mo bago mo sila makain. At anong alam mo sa pakikipaglaban para magkaroon ng laman ng tiyan?
Ayokong pumaslang ng kapwa ko, kaya umalis ka na. Hindi porket hayop ang kinain ko. Ibig sabihin na nun, madali mo na lang akong mapapaslang. Okay, basta ako, binalaan na kita. Ingatan mo ang mga kaibigan mo, baka isang araw, hindi mo na sila matagpuan. Nung sinabi sa akin ni Renzo yun, hindi na ako nagdalawang isip na sabihin sa pinsan ko ang nangyari. Para kung sakaling magkaharap kami, meron silang ideya. Pero bigla na lang isang araw, hindi na pumapasok si Renzo. At narinig ko na lang sa balita na dalawang hindi matukoy kung tao o hayop ba ang natagpo ang patay sa may kapis. Dalawang hindi matukoy kung tao ba o hayop ang natagpo ang patay sa may kapis. May message ko kagad ang pinsan ko kung meron siyang impormasyon tungkol dito. Pero hindi siya nagre-reply sa akin. Kaya bago ang 2 araw, bago matapos ang school year, magpapaalam sana ako kila Dan at Ralph. Pero absent na kagad yung dalawa. Sabi ko na lang sa sarili ko, ang aga namang magbakasyon ng mga mokong na yun. Pagkasimula kagad ng bakasyon, umuwi kagad ako ng kapis para makibalita. Pagka-uwi ko sa amin, nagulat ako sa sinabi ng lolo ko sa akin. Kamusta ka na, Apo? Ayos naman po, Lo. Nabalitaan mo ba yung dalawang natagpo ang patay dito sa atin? Hindi nang gusto kong malaman, Lo. Yung pinsan mong si Jan at ang tiyo mo yon. Hindi namin alam kung sino ang may gawa nun, kung aswang din ba o ang mga tao rito. Pero huwag mo nang alalahanin yun. Kami nang bahala ang lumutas nun. Sige na, Apo. Magpahinga ka na. Sige po, Lo. Teka sandali. Apo, kung sakaling mapalaban ka tulad nila, alalahanin mo na hindi ang pagiging aswang mo ang pinakasandata mo, kundi ito. Tinuro ni Lolo ang puso ko. Mag-iingat ka palagi, Apo ko. Nung sinabi ni Lolo yun, alam ko na kagad kung sino ang gumawa sa kanila nun. Hindi ko alam ang mararamdaman ko ng oras na to. Sinisisi ko yung sarili ko dahil sinabi ko pa sa pinsan ko yung ginawa sa amin ni Renzo. Hindi ako makatulog ng araw na yon kahit pagod sa biyahe. Alas 12 ng gabi, tumakas ako sa bahay namin. Dala ang isang itak at kahit gubat ang dadaanan ko, tumungo kagad ako sa bahay nila Renzo. Pero bago pa ako makarating doon, may narinig na ako na pamilyar ang boses. Saan ang punta mo, Jay? Mukhang may lakad ka. Nang alas 12 ng gabi? Di mo na ba matiis? Di na ba kaya sikmurahin ng tiyan mo ang laman at dugo ng hayop? Hayop ka! Hindi mo inaasahang makikita mo pa ako, tama ba? Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Hindi ko naman hinihingi ang kapatawaran mo eh. Pero ang laman ng mga kaibigan mo, oo, tinanggal ni Renzo ang busal nila Dan at ni Ralph. Jay! Nandito kami! Tama ako! Aswang nga yung hayop na yun! Mag-iingat ka, Jay! Halimaw yan! Handa ka na bang malaman nila ang katotohanan, Jay? Na hindi lang ako ang aswang na kinatatakutan nila. O hahayaan mo na lang ding tapusin kita. Sila, tulad ng pinsan mo at yung tatay niya. Tulad ng pinangako ko, ako munang makakaharap mo. Kung yung mga pinsan mo ang pumaslang na ng tao, napatay ko pa rin. Ano ka pa? O hayop lang talaga ang kaya ng angkan niya, Jay. Sinugod ko si Renzo gamit ang dala kong itak at biglang nag-transform yun sa anyong aswang. Nagpambuno kaming dalawa at nakalmot ako nun sa balikat ko. Ano, Jay? Seryoso ka bang kaya mo kong talunin gamit ang itak lang? Mas importante pa rin ba sa'yo ang pagpapanggap kaysa sa tsansang mailigtas sa mga kaibigan mo? Hayop ka! Sisiguraduhin ko na ito na ang huling kabilugan ng buwan na makikita mo sa buhay mo! Nag-anyong aswang na ako kahit malaman pa ng mga kaibigan ko. Wala na akong pake, mailigtas ko lang sila sa kamatayan nila. Hindi naging madali ang naging labanan namin ni Renzo. Napakalakas niya. Sobrang sanay siya sa pakikipaglaban. Salamat sa lolo ko na sinanay akong makipaglaban. Kahit buong buhay ko, hayop ang pinapapatay niya sa akin. Inisip ko na lang na mabagsik na hayop si Renzo. At dahil dito, nagawa akong mapatay si Renzo. Pagkatapos nun, ay pumunta na ako kila Dan at Ralph para tanggalin ang tali nila. Jay! Okay ka lang? Ayos ka lang ba? Oo naman. Hindi ba kayo natatakot sa akin? Medyo! Ang pangit mo kaya? Tarantado. Kainin ko kayo dyan eh. Wag, Col! Bata pa ako, Col! Nalaman ng mga kaibigan ko ang matagal ko ng sekreto. Pero yung kinikimkim kong takot na malaman nila yun, napalitan ng saya. Dahil nagtiwala sila sa akin at tinanggap nila ako. Ako nga pala si Jay, at habang binabasa niyo tong sinulat ko sa notebook ko, malamang nagtataka kayo kung nasaan na ako ngayon. Malay niyo, nakakasama niyo na pala ako. Wala si Jay, at malamang ilan sa inyo narinig na ang kwento ko. Matapos ang matinding labanan na naranasan ko, at matapos kong mapaslang si Renzo, akala ko yun na ang dulo. Akala ko yun na ang wakas.
Akala ko tapos na ang problema ko. Pero hindi pa pala natatapos kay Renzo ang laban na to. Matapos ang gabing yon, ilang linggo pa kami nila Dan at Ralph nagbakasyon sa bahay ni Lolo at nag-ikot-ikot kami sa bundok, ilog at gubat. Matapos nun, umuwi na sila Dan at Ralph pabalik ng Manila. Matapos ang bakasyon ko sa school, babalik na ako ulit ng Manila. Pero nagpaalam muna ako kay Lolo at ipinangako ko sa kanya na pagbalik ko, dala-dala ko na yung diploma ko. Lo, pagbalik ko, magiging proud kayo sa akin. Kahit wala kang iuwi, Apo, palagi akong proud sa'yo. Salamat sa lahat, Lo. Nag-iingat ka, Lo. Uuwi ka agad ako pagkatapos ko makagraduate. Mag-iingat ka, Apo ko. Niyakap ko si Lolo bago ako umalis dahil isang taon ulit bago ko siya makausap. Dahil ng mga panahon na to, hindi pa uso ang cellphone. Puro padala lang ng sulat. Pag uwi ko ng Manila, normal lang ang naging buhay ko kasama nila Dan at Ralph. Tapos dumating na yung taon kung saan naakit na ako ng stage para tanggapin yung diploma ko. Walang nakapunta sa aking magulang dahil hindi naman na makakauwi sila Lolo dahil malayo at gastos lang. Kaya yung mga magulang na lang ni Dan at Ralph ang umalalay sa akin. Matapos ang gabi ng marcha, nagpaalam na ako kila Dan at Ralph dahil uuwi na ako bukas pabalik ng probinsya. Congrats sa atin! Sabi ko naman sa'yo tali-talino natin Wala nga tayong iuwing medal Ano ka ba? Ang gagawin nila dun? Hindi naman hihingin yun pag nag-apply ka. Diploma pa rin. Tama. Loko. Oh, paano? Mauna na ako. Jay, siya nga pala pagtapos namin mag-celebrate. Sa susunod na araw magbabakasyon kami dun ni Dan. Bakit? Matagal-tagal tayo ulit hindi magkakasama Saka para bakasyon na rin. Ikot tayo ulit dun sa mga bundok at gubat. Oo nga. Kayong bahala. Pasabi na lang kila tita na salamat sa pagiging parents ko ngayong gabi. Wala yun. Oo nga, para ka na naming kapatid. O sige na, mag-ingat ka, Jay. Baliw, mali. Sila ang mag-ingat kay Jay. Oo nga pala. Tarantado. Sige na, mag-ingat kayo. Ingat, Jay! Ingat, Jay! Niyakap namin ang isa't isa bago umalis. Kinabukasan, sobrang excited akong umuwi ng Capiz. Pero sa susunod na araw pa, ang dating ko. Dahil sobrang layo ng biyahe. Dumating ako doon, malapit na magtanghali at excited akong ipakita kay Lolo yung diploma ko. Pero pagdating ko sa labas ng bahay ni Lolo, parang ang tahimik. Kadalasan kasi, nasa labas ng bahay yon, nakatambay at nagpapakain ng manok. Pagpasok ko ng bahay niya, Lo, nasa kaya yun? Pagpunta ko sa likuran ng kubo niya, bumungad sa akin yung katawan ni Lolo at yung isa ko pang tiyo nakasakasama ni Lolo. Nakasabit yun at wala nang lamang loob ang mga yun. Lo! 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 Dito ko na hindi napigilang umiyak. Lo! 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 Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na to. Saan ako pupunta at kanino ako lalapit para humingi ng tulong. Hindi ko maisip sino ang gumawa sa kanila nito. Kaya ang ginawa ko na lang ay nagukay ako ng libingan ni Lolo sa likod ng bahay niya para mailibing ko siya ng maayos at maihatid ko man lang ang lolo ko sa huli niyang hantungan. Pero habang tinatabunan ko na sina Lolo ng lupa, dito na pumasok sa isip ko ang nanay ni Renzo. Inisip ko kung paano niya nagawa yun. Imposibleng ganun niya lang natalo sila Lolo. Hanggang naalala ko yung kwento sa akin ni Lolo nung bata pa ako habang pauwi kami galing ng bundok. Lolo, kayo ba ang pinakamalakas na aswang? Hindi ako, Apo. O kahit ang mga magulang mo. Ang pinakamalakas na aswang na kinatatakutan ng lahi ng mga aswang ay isang babae. Babae? Di ba po, mahihina naman ang mga babae? Diyan ka nagkakamali, Apo. Isa sila sa pinakamalakas at kinakatakutan pagdating sa labanan. Pero merong isang babae na talagang nagpakita ng kakaibang lakas noon. Hindi ko alam kung nasa na siya ngayon. Simula nang magkaroon siya ng anak, lumayo na siya. Ibig sabihin siya ang kinakatakutan ng lahat ng aswang? Oo, Apo. Kaya mag-iingat ka. Pero itong lagi mong tatandaan, wala pa ring tatalo sa lakas at kapangyarihan nito. Tinuro ni Lolo ang puso ko. Dahil yan ang mas makapangyarihan sa lahat. Kaya gamitin mo yan, Apo, ng tama. Dahil mabuti ang puso na meron ka. Hayaan mo, Lo. Mag-iensayo ako na mag-iensayo para sa susunod. Ako na ang pinakamalakas sa lahat ng aswang. Yeah! Yeah!
diba? Apo talaga kita. Dito ko na napagtanto na posibleng ang tinutukoy na malakas na aswang ni Lolo noon ay ang nanay ni Renzo. Dahil ganun niya lang napaglaruan ang buhay nila Lolo. Pero mukhang pinlano niya ang lahat ng to. Dahil inantay niya pang makatapos ako bago niya paslangin ang mga mahal ko sa buhay. Hindi ko alam kung paano ko siya kakalabanin. Dahil kung nagawa niyang talunin sila Lolo ng ganun lang, posibleng ganun din ang magawa niya sa akin. Pero wala na akong pake. Babawiin ko ang buhay na kinuha niya. Buhay niya rin dapat ang maging kapalit nito. Kaya matapos ko matabunan at mailibing sila Lolo, sinubukan ko munang ikalma ang sarili ko. At nag-isip muna ako ng paraan paano ko makakalamang sa kanya. Kaya nag-ensayo muna ako sa gubat at bundok. Humabol ako ng mga ligaw at mababagsik na hayop doon para masanay ko ang bilis at pagiging aswang ko. Hanggang umabot na ako ng gabi na pagod at hingal na hingal. Pero pakaramdam ko, hindi pa rin sapat ang magiging lakas at bilis ko. Kaya sumandal at umupo muna ako sa ilalim ng puno. Lo, ipaghihiganti ko kayo. Siguro mawasin niyo nito. Matapos ang gabing to, sinubukan ko magpahinga muna para ikondisyon ang sarili ko. Pero hindi ako natulog sa bahay ni Lolo, kundi sa may gubat, kung saan lagi kami nag-iensayo ni Lolo. Dahil hindi ako sigurado kung pagtulog ko ba doon, magigising pa ako kinabukasan. Dahil baka atakihin ako nung gumawa nun kila Lolo habang tulog ako. Pero habang mahimbing ang tulog ko sa gubat, biglang may humawak sa leeg ko at sinakal ako nun. Pagmulat ko ng mata ko, isang babaeng aswang. Sinubukan kong tanggalin ang kamay niya sa pagkakasakal niya sa akin. Pero sobrang lakas at higpit nun. Nagkamali ka sa aswang na kinalaban mo. Biglang tinarak nun sa dibdib ko ang matatalim niyang kuko. Sobrang init ng katawan ko at bigla nung kinuha yung puso ko. Tapos bigla akong nagising. Panaginip lang pala. Ulisit. Init. Yung oras na ba? Tanghali na pala ng oras na to. Umuwi muna ako kila Lolo at nag-check kung meron bang pumunta rito. Pero mukhang wala akong nakitang bakas na kahit ano. Kaya kumain muna ako. Tapos bumalik ulit ako sa gubat para mag-ensayo. Dahil pagpatak ng 6:00 ng gabi, dito na ako aatake. Matapos ako mag-ensayo, pumunta muna ako kung saan nakalibing sila Lolo. Habang pinagmamasdan ko yun, sinabi ko sa kanya na pangako Lo, hindi matatapos ang gabing to na hindi ko nababawi ang buhay ng gumawa sa inyo nito. Sakto pagpatak ng 6:00 ng gabi, tumakbo na ako ng gubat papunta sa bahay ni Renzo. Nagpalit ako ng anyo bilang aswang para mabilis ako makarating doon. Sa sobrang pagmamadali ko, hindi ko napansin na nadaanan ko na pala yung mga kaibigan ko na sina Dan at Ralph. Ngayong araw pala ang punta ng mga yon. Nakita mo ba yun? Oo, parang laking aso nun ah. Parang lobo ata yun eh. Hindi kaya aswang yun? Gago, dalian natin. Bakit kasi hindi tayo sinundo ni Jay eh? Sabi niya susunduin niya tayo. Baka nakalimutan niya. Bilisan mo, baka biglang may makasalubong tayong aswang dito. Pagdating nila Dan at Ralph sa bahay ni Lolo, bakit parang walang tao? Jay! Jay! Nandito na kami! Hindi kaya namasyal sila ng lolo niya? Mukhang hindi. Paano mo naman nasabi? Ang kalat ng bahay. Hindi kaya... Teka, sisilip lang ako sa likod. Sama ko. May makatuyong dugo rito. May nakita akong parang binungkal na lupa doon. Mukhang may hindi magandang nangyari. Hindi kaya nagiganti na yung nanay ni Renzo? Pagdating ko sa bahay ni Renzo, bumungad kaagad sa akin ang nanay niya na nakaupo sa may pintuan ng bahay nila. Nagpalit muna ako ng anyo bilang tao. Buti naman dumating ka. Gabi-gabi ako nag-aantay sa pagdating mo. Gabi-gabi kong pinapangarap na yung puso mo madampian ng palad ko. At sa wakas, mukhang matutupad na rin yun. Hayop kayo! Kayo ang mga salot sa lahi nating mga aswang. Tama ka. Salot nga talaga ang lahi namin. Dahil ako
ang pangungot ng bawat aswang sa lahing ito. Oo, tama ka. Ikaw ang kinakatakutan ng bawat aswang sa lahing ito. Pero, noon yun, hindi na ngayon. May hangganan ng lahat sa mundong to. At ngayong gabi, ito na ang gabing itinakda para wakasan ang katulad mong halimaw na aswang. Bilib ako sa katulad mo. Hindi ko inaasahan na matatalo mo si Renzo. Masyado akong naging kampante dahil akala ko lampahin ka. Mukhang nagkamali ako. Pero ngayong gabi, patutunayan ko sa'yo kung bakit ako ang pinakamalakas na aswang. Biglang nagpalit anyo yung nanay ni Renzo bilang aswang. Napakalaki niyang aswang. Ngayon ko napagtanto kung bakit siya ang kinakatakutan nila. Tapusin na natin to. Nagpalit na rin ako ng anyo bilang aswang at nakipaglaban ako doon. Napakalakas nun at napakabilis. Nakakatama ako ng mga kalmot at nakakagat ko siya. Pero mas malalim ang mga baon ng kalmot ng kuko niya at ngipin niya sa katawan ko. Dahil sobrang hahaba at talim ng kuko niya. Hanggang napahinto ako sa pag-atake dahil sobrang pagod at nararamdaman ko na yung mga dugong dumadanak sa katawan ko. Ngayon mo sabihin sa akin na ngayong gabi mo tatapusin ang tulad ko. Tingnan mo ang sarili mo. Mukhang hindi mo na kayang lumaban. Sigurado kong masayang masaya ang anak kong si Renzo sa nararanasan mo ngayon. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa anak ko. Inatake niya ako at inatake ko rin siya. Pero sa pagkakataong ito, sobrang hina na ng mga atake ko sa kanya. Kaya nagawa niya akong makalmot sa dibdib at tiyan ko. At dito na ako bumagsak sa lupa. At dahil sa panghihina ko, nagbalik ako sa anyong tao. Ang saya sigurong makita ang ngiti ng anak ko. Pag nakita niyang hawak ko na ang puso mo sa palad ko. Dahan-dahan akong inangat nun habang hawak niya ang leg ko. Habang sobrang daming dugo ang dumadanak sa katawan ko. Pamilyar ba? Nakita mo na ba to sa panaginip mo? Ngayon, gagawin kong totoo ang bangungot mo. Biglang nagulat ako nang biglang tinanggal nun yung pagkakasakal niya sa akin at biglang nalaglag ako sa lupa. Jay! Ayos ka lang ba? Mahabang ayos yan? Tumabi kayo. Baka buhay pa siya. Sinaksak na namin siya sa puso niya. Binabad namin sa asin at bawang yung kahoy na krus na pinangsaksak namin sa kanya. Nakita ko na lang na nakika na yung nanay ni Renzo na wala ng malay at nasusunog na ang bandang dibdib nun dahil sa bawang at asing nakalagay sa kahoy na ginawa nila Dad at Ralph. Dito natapos ang enkwentro ko sa mga aswang bago ako namuhay ng normal. Hindi man ako yung pinakamalakas na aswang, pero ako yung may mga kaibigang tao. Natanggap ako at yun ang mas makapangyarihan sa lahat.